Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Siya doon sa 2025 budget, ha, yung kulang-kulang na GAA, ay kulang-kulang na BICAM report, hindi ho kayo nagsasalita. Wala na hong pera ang PhilHealth. Noong naubos, ngayon kayo magsi-safeguard. Yan ang problema natin sa mga nagkukunwa. Ika nga ni Kong Dante, mga nagkukunwaring bantay ng kaban ng sambayanan, kagaya ho nitong si Ping Lacson. Bakit hindi mo pag-usapan sa mga speech mo dyan sa alyansa ng pambubudol na yan, yung mga issue natin sa korupsyon dito sa administrasyon na to para mas kapani-paniwala at marami kang makukumbinsi sa ating mga kababayan. Aba, talaga itong si Ping Lacson mahusay, di ba? Kahit kasama siya sa alyansa ng pambubudol, talagang binabanatan niya yung mga kalokohan sa administrasyon. Ang problema ho natin dito, ni isa sa mga kasapi dyan sa alyansa na yan, wala hong bumabanat sa mga issue, yung mga valid issue na kinahaharap ho ngayon ng ating bansa. Korupsyon, gutom, kawalan ng trabaho, napakarami ho yan. Ang ibinibida ho nila, yung mga nagawa nila nung nagdaang termino nila. Kaso irrelevant na lahat yan. Wala kaming pakialam sa track record nyo. Gusto namin marinig kung ano ang gagawin nyo pagka naupo kayo. Yung mga nagawa nyo na yun. Palakpakan na namin kayo. Tapos na yun. Diba? Sa inyo na yun. Ibibigay na namin sa inyo yun. Good job, thumbs up, ika nga. Ang pag-usapan natin, yung mga issue ngayong mga panahon na to, na kung saan hinihintay ho kayo ng ating mga kababayan na magsalita dito sa mga ano na to, dito sa mga maiinit na usapin na to ngayon sa ating bansa. Issue ng budget, kung talagang concern ka sa sa pera na sambay ng Pilipino, yung pinamimigay na ayuda, questionin mo. Talaga nga bang yung dapat na ayuda na mapunta sa mga benepisyaryo na ibibigay mo ba ito? Gaano kalaki na ang nagasta ng pera ng sambay ng Pilipino dito sa ayuda na to? Hindi ho nga natin alam, hindi ho ma-count ng maayos kung magkano na eh. Hindi na ho natin malaman, 5 billion sa Senado at napakalaki dyan sa House of Representatives kasi merong naka-allocate na pondo kada congressman at kada senador. Kaya kung magpapabudol pa ho kayo dito sa alyansa ng pambubudol na to, nasa inyo na ho yan. Nakita nyo na ho, kung dito sa administrasyon na to bumaba ang level ng kriminalidad o nabawasan ang kriminalidad at talagang kahit paano nakita natin bumaba ang issue ng ipinagbabawal na droga, no? Iboto nyo ho yung alkansya ng pambubudol, yung alyansa ng pambubudol na yan. Kasi puro marami hong sasabihin itong mga kandidato na to na gusto ho nating sagutin, kaya ho natin gagawa ng reaction video. Heto ho mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Stella Kimbo. Yan ang problema. Umamin na rin ho itong si Stella. Kasalanan ng mga DDS kung bakit kung hindi maganda ang tingin ng mga taga Marikina sa akin. Napakaraming fake news nilang pinapakalat. Kasalanan naman nila at bumoto at sumuporta sila sa kurap. Hindi tayo
padadaig sa mga DDS, tuloy ang laban. Parang sinabi mo na itong administrasyon na to corrupt. Ganun ho ba yun, Stella Kimbo? Hoy, Marcos Jr., binabanatan ka ng isa sa mga aso ni Tamba, oh. Ha? Ano ba ang sinisigaw ng mga DDS? Accountability dito sa administrasyon na to. Ayusin nila ang kanilang trabaho. Hindi kung ano-anong pinag-aatupag nila yung impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. At napakarami pang pinakikialaman itong administrasyon, itong si Marcos Jr. Ang problema dito, Stella Kimbo, lumabas ang tunay na kulay mo. Nakita ng mga constituent mo kung anong lifestyle na meron ka sa pagiging congressman mo. Huwag mong sisihin ng mga DDS doon sa problemang ginawa mo. Matakay mo yun. Dati ka lang naka-tricycle, tapos bigla naka-artista ban ka na. Sino ba na kahit naman hindi ka tirahe ng mga DDS, makita lang yan ng mga constituent mo, sigurado mababa na sila eh. Ganun lang naman ho yun. Kahit hindi ka banatan ng mga DDS, makita lang nila yung talagang napakagarbong mong lifestyle, marami hong mabubwisit sa inyo. Ayun na nga, rekta ho tayo dito sa speech nitong si Ping Lacson. Sagutin ho natin ng punto por punto. Itong mga kasinungalingan, itong alkansya na to, no? Alyansa ng pambubudol. Nagsama-sama ho dito sa alyansa na to, yung mga mambubudol na politiko. Kaya mag-ingat ho kayo, baka mabudol na naman kayo, ha? Tandaan nyo ho mga kababayan, nabudol na ho kayo nung 2022 tayo. Kung magpapabudol pa ho kayo, nasa sa inyo na yan. Nasa sa inyo na ho yan. Hindi ho inaaraw-araw ang pagiging anga. No, nakikita na ho natin. Tayo, babase sa ating personal na pag-aanalisa, mas umirap ang buhay ng sambayan ng Pilipino dito sa administrasyon na to. Kaya kung tayo tatanungin, wala na ho. Tapos na, ika na. Hindi na ho makakaisa sa atin itong Marcos na to. Solid Duterte lang ho tayo. Dito sa isa na to, pagkatiwalaan ho natin si Tatay Digong, sigurado ho, hindi ho tayo mabibigo. Yan ho ang itataya ni PH Update sa inyo. Pagkaya ang mga yan hindi nag-perform, talagang wala na, babay na, ayawan na ho, no? Wala na ho talaga tayong pag-asa. Pero sigurado ho tayo, 100%, yung mga kandidato natin dito, magpe-perform ho yung mga yan. Hindi ho tayo lolokohin kagaya ng gagawin itong mga alyansa ng pambubudol na to. Itong si Pastor Apollo Kibuloy, naku, yan ho talaga, sigurado ho tayo. Wala hong gagawing mga bagay yan sa Senado na ikasasama ng mga ordinaryong Pilipino. Hindi kagaya ng puro ayuda, hindi kagaya ng puro investigasyon ng aid of legislation na kung saan binabanatan lang naman yung mga kalaban sa politika. Wala hong ganung gagawin yung mga kandidato natin. Yung mga yan, masagasaan yung mga masasagasaan pero gagawin ho nila ang tama. Ito, rekta ho tayo dito kay Ping Piring Ping Ping. Sa loob ng napakahabang panahon, ang bawat mamamayang Pilipino, pantakin mo yan, ano ka na lang, magtatalumpati ka na lang, naka-cellphone ka, alam mo na ay may mga munti at matataas na pangarap para sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, at sa kanyang inambayan. Pangarap na magkaroon ng matatag na trabaho para maging maayos ang kanyang buhay. Pangarap na laging may pagkain sa pagkainan. Pangarap na may taguyod ang pag-aaral ng kanyang mga anak para sa kanilang magandang kinabukasan. Pangarap na sana ay maging laging malusog ang pangangatawan para maiwasang magkasakit. At pagka nanalo ho, yung mga ano na yan, yung mga kandidato na yan, yung pangarap na yan, mananatili na lang yung pangarap. Yung sigurado. Pangarap na maging ligtas sa krimen at anumang kapamakan sa araw-araw na pakikibaka sa buhay. At higit sa lahat, pangarap na habang siya ay nabubuhay, masaksihan at maramdaman na mayroong isang Pilipinas na maaari niyang ipagmalaki sa buong mundo, ginagalang ang bawat Pilipino kahit saan mang lugar makarating. Subalit, paanong mapapatupad at mangyayari ang mga munti at malalaking pangarap ng bawat Pilipino kung ang namumuno na kanilang iniluluklok sa kapangyarihan tuwing halalan ay mapag-imbot
at sakim para sa sariling kapakanan, mga mapagsamantala at adik sa pagnanakaw sa kaban ng bayan na tila walang kabusugan. Paano kung ang mananalo ay hindi alam ang gagampanan ng kanyang tungkulin bilang mambabatas? Ano na ho ito? Kumbaga, banatan na ito, binabanatan na ho nila yung ating mga kandidato. Makaramihan ho sa ating mga kandidato ay mga abogado. Hindi lang ho basta-basta abogado di kampanya ho yung mga yan. Yung iba naman ho, talagang ika nga kung itong si Pacquiao galing sa hirap at hindi nakalimutan niya na ho siguro yung paghihirap kaya nagtagal ho siya sa Senado, wala naman ho talaga siya nagawa. Yung ating mga kandidato, yan si Pastor Apollo Kibuloy, galing din ho sa hirap yan. Ha? At hindi lang ho yun, naranasan ho niya yung sobrang bigat na kamay ng administrasyon na to. Nalaman ho niya yung mga kakulangan na dapat ayusin sa ating bansa pagdating sa pagtugon doon sa naranasan ng KOJC noong nagdaang taon. Alam ho niya na experience ho niya yung injustice ika nga. Ano bang kaso ni Pastor Kibuloy? Meron siyang kaso. Kaso nasaan yung mga nagrereklamo? Ano ho ba yung mga gaano ho ba kabigat yung kanilang mga aligasyon? Balita ho kasi natin kulang na lang maihi yung mga complainant na yan. Yung mga witness laban dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Pagka daw pinag-uusapan yung issue na ibinabato sa kanila, basta marami ho yan kasi nasa korte na baka bawal yung pag-usapan yan. Pero naniniwala ho tayo sa lalong madaling panahon makakapagpiyansa yan si Pastor Apollo Kibuloy. At pagka nakapagpiyansa yan, may kalalagyan itong mga itong mga nagpakulong kay Pastor Kibuloy, lalo na pagka nanalo siya bilang senador. Naku, talagang kailangan ho niyang manalo sa totoo lang. Hindi ho yan magnanakaw. Tungo sa pag-unlad ng bayan at kaayusan ng pamahalaan. Paano na kung ang mananalo ay walang kaplano-plano para sa bayan at manggugulo lamang pag may sesyon ang Senado? Matuto na po tayo sa mga leksyon ng mga nakaraang halalan. Sino ba nanggugulo sa mga pagka may session sa Senado? Anak ng toko, wala naman nanggugulo sa mga kandidato namin. Baka dyan sa mga kandidato nyo, maraming manggugulo dyan. Pero paano nga naman kasi manggugulo pagka mayroong session sa Senado? Anong gagawin ni Pacquiao? Mag-absent lang yan. Anong gagawin nitong si Lito Lapid? Nandun lang sa gilid dyan, nananahimik. Wala naman talaga manggugulo kasi wala namang gagawin yung mga yan. Ang gusto ko kasi nitong alyansa ng pambubudol na to, wala nang magsasalita, wala nang tatayo sa mga kabalintunan na nangyayari dito sa administrasyon na to. Yun kasi yun. Ayaw ho nila na mayroong nanggugulo. Ayaw ho nila na mayroong kompetisyon sa kanilang mga ginagawa dito sa administrasyon na to. Kaya ayaw ho nilang manalo yung ating mga kandidato. Pumili tayo ng mga tapat, may prinsipyo, lalabanan ang katiwalaan at tunay na nagmamahal sa inang bayan. Piliin natin. Grabe naman kayo, parang kayo na lang ata nagmamahal sa inang bayan. Yan ang hirap dito sa mga to Parang sila lang magaling, sila lang may experience, sila lang marunong sa Senado, sila lang dapat manalo. Anak ng toko, kayo na lang, gusto kayo na lang Pilipino Pambihira talaga itong mga nasa alyansa na to. Ayusin nyo Hoy, Ping Lacson! Yan ang problema natin. Yung tipong balingbing ka na, pinipili mo pa yung mga issue na tatalakayin mo. Hindi, wala kaming pakialam sa mga sinasabi mo na yan. Pag-usapan natin yung issue ng budget. Yan, issue ng lumalarang korupsyon sa ating bansa. Issue ng lumalalang kriminalidad. Issue na nagmamahalang presyo ng pangunahing bilhin. Yun ang pag-usapan natin. Wala kaming pakialam sa mga sinasabi mo na yan. Walang pakialam ang ordinaryong Pilipino sa sinasabi mo na yan. Alam mo na tama ang mga sinasabi namin, yung mga vlogger na nagsasabi sa inyo na pag-usapan natin yung mga problema na malapit sa bitukan ng sambayanan. Alam nyo na tama yung pinapanawagan namin pero nagtetengang kawali kayo kasi nakikinabang kayo sa katas nito si Bangag. Kanino ba gastos yung alyansa na yan, rally na yan, di ba? Kaya nga,
parang di naman namin alam. Yung iba dyan talagang kinarga para mapakita na merong kredibilidad. Pero sa pagsama nyo dyan sa alyansa na yan, nakubaran ho kayo. Nakita ng sambayan ng Pilipino na hindi ho talaga kayo karapat-dapat na mamuno, maging senador sa susunod na eleksyon. Ang magbabantay sa kaban ng bayan at hindi para magnakaw lamang. Naku, may nasasaktan dyan, Lacson. Pagka binabanatan mo na magbabantay sa kaban ng bayan, baka sipain ka pababa ng stage pagka ganyan ka bumabanat. Ayaw ho ng mga nasa likod nyo na babantayan ang kaban ng bayan. Paano pa sila magnanakaw? Paano pa kayo magrarally ng ganyan, di ba? Kung babantayan ang kaban ng bayan. Oh, ganun lang. Pumili tayo ng hindi malalasing sa kapangyarihan at tunay na maglilingkod para matupad ang mga munti at matataas na pangarap ng bawat mamamayan. Nasa inyong mga kamay. Si Marcos Jr. gumaganyan, di ba? Ay, sino ba kasi yun? Si Avalos. Gumagano. Ang ikabubuti o ikasasama ng kinabukasan ng ating mga anak at ang susunod na henerasyon na Pilipino ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Sa darating na halalan, pumili tayo at bumoto ng mga tunay at totoong lingkod bayan. Yun! At yung mga totoong lingkod bayan na yan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte at buong lineup ng PDP laban at yung mga yung mga guest candidate nila. Yan! Attorney Vic Rodriguez, yan yung mga totoong public servant, nga. Yung paglilingkuran nila sa bayan ng Pilipino at hindi yung alyansa ng pambubudol na sinamahan nila. Kasi pag nanalo kayo, kung ano lang kumpas ng Malacanang, yun lang sundin nyo. O ngayon, tanungin kita, Lacson, yarin lamang nagkakabistuhan na tayo dito. Kasi nung una, binibida mo, pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas at pinaka-idol mo, si Noynoy Aquino. Ngayon, sa pagsama mo sa kalaban ng mga Aquino, sino nang pinakamahusay ngayon? Si Marcos Jr. na. Hindi na yung best friend ng si Noynoy Panot. Yan ho ang Yolanda Rehabilitation Secretary. O para doon sa mga taga-Tacloban, kung iboboto niyo pa ho yung mama na yan, wala na talaga. Tapos na, nga. Pumili tayo ng kandidatong ang tama ay paglalaban at ang mali ay lalabanan. O yun ho bang ito. Yun ho bang pag-question sa kulang-kulang na BICAM report na rinatipikahan at pinirmahan ng mga tao dyan sa House of Representatives at Senado, hindi ho ba dapat paglaban nun na magkaroon ng kalinawan bakit ginawa yun na hindi sila sumunod sa alituntunin na dapat kung merong babaguhin, idadaan sa plenaryo? Hindi ho ba dapat ipaglaban yun? Yan ang problema, pinipili lang natin yung mga pinaglalaban natin. Tuloy. Mabuhay ang alyansa! Nagpalakpakan pa sila. Yun ang problema. Pati sila naniniwala sa Para sa bagong Pilipinas, mabuhay ang mamamayang Pilipino. Maraming salamat po. Para sa mga mabubudol, sa mga litanya nitong mga mga nasa alyansa ng pambubudol na to, nasa sa inyo na ho yun. Bahala na ho kayo dyan. Tayo ipinapakita na ho natin dito kung gaano ka guyang mga yan. Sigurado ho tayo, hindi ho magpe-perform yan pagka nasa Senado. Eto, dito ho tayo sa reyna ng pambubudol, no? Yan ho, siya ho ang kanilang muse yan. Kayang si Amy Marcos, balita ho natin na sama ng ugali ng mga alin. Sabagay, nasa mukha naman. Tingnan nyo naman yan. Magandang Kaya, kung di ka sasali sa kanila, magpapaka-independent ka. Anak na ito, ngayon, naniwala naman kayo. Yun ang sinasabi natin. Wag ho kayo maniniwala. Alam nyo ba nung sinasabi niya na hindi ako sasali dyan? Di ho tayo naniniwala. Tinitimpla niya kung kaya niyang lumangoy sa dalawang ilog. Natansya niya na hindi niya na mabubudol ang mga DDS. Nag-all out na ho siya sa alyansa ng pambubudol. Di ba sinasabi niya, imuwas ako doon, di ako dito. Solo lang ako para ako sa Pilipino. Loko-loko. Ako para sa Pilipino. Ngayon, nasa alkansya ka. hapon po, Pasay! Pasaya ng pasaya ang Pasay! Talaga naman. Anak ng toko, anong klaseng energy yan? Paano ba yan?
Paano ba yan? Kala ko ba hindi ka makikinabang sa akap? Balita natin pagkatapos daw ng ano na yan, magkakaroon ng bigay ng ayuda. At ang matindi ho dito, pati yung mga pulis, pinagsusuot nila ng kulay. Hirap na daw. O para dun sa mga pulis, yun ay boboto nyo. Magandang hapon sa aking tukayang Mayora, Emmy Calixto, si Tony, lahat ng NCR mayors na todo suporta sa atin. Maraming salamat dito. Hakot ho yan. Sa totoo lang, hakot ho yan. O para sa mga na nandyan sa lugar na yan, masaya ho ba kayo? O para dun sa mga makakapanood na nandyan sa sortie na yan, o kumusta ho ang buhay nyo ngayon? Alin ho ba mas mainam? Alin ho ba mas magaang? Nung panahon ni Tatay Digong o ngayong panahon nitong mga mambubulol na to? Sa pinaka nalunsod, pinakabungad ng ating bansa dahil narito ang International Airport ng Pinas. Pinakamalikhain pagkat narito ang CCP, ang folk arts, ang aliwan ng PICC, lahat yan. Pinakamasaya pagkat may entertainment, may nightlife, may shopping at iba. Ano yan, komersyal? Para naman tanga-tong magsalita itong si Amy Marcos. Ano yan, komersyal? Oh, ay, pinopromote mo. Again, ito ho ang sinasabi ho natin dito sa PH Update. Pagka nagpabudol ho kayo dito sa mga kandidato na to, wala na hong pag-asa sa Pilipinas. Nakikita nyo na ho, napakarami ho natin problema. Sa droga, korupsyon, para noong 2016. Yun ho yan hong nangyayari ngayong mga panahon na to. At kahit paano sana maibsan natin pagka nakaupo na yung ating mga kandidato, yung mga nabanggit nating problema na yun. Dahil itong mga kandidato na to, pag balikat lang ho nila, yung mga issue na yan, sigurado ho tayo dahil meron ho silang utang dyan sa alyansa na yan. Alam ka namang questionin itong mga incoming senator kung manggagaling man dito sa alyansa na to. Yung mga polisiya ni Marcos Jr., kayong alyansa ni Marcos Jr. ang nagpapanalo sa kanila. Tama, mali? Ngayon, kanino ho kayo dito sa mga kandidato na kung saan kumbaga, ano yung mga yan, free thinker yung mga yan, hindi basta-basta makukumpasan ng kung sino-sino. Pagkadating nila sa Senado, alam ho nila kung ano gagawin nila. Alam ho nila kung anong gusto nilang mangyari. Nakita ho nila ang injustice, nakita ho nila ang korupsyon. Nakita ho nila ang kawalang-yan nitong administrasyon na to. Kaya kahit papaano, sana maibsan natin ang problema pagka nanalo na itong mga kandidato natin. Wala kaming pakialam kahit wala kayong makikasang batas. Wala kaming pakialam dyan. Yung sigurado natin, dami na natin batas. Hindi na napapatupag yung iba Di ba? Ang gaganda ng mga batas natin yung iba nga nag-overlap na sa isa't isa Di ba? O paulit-ulit na lang yung mga batas. Wala kaming pakialam sa mga batas. Imbestigahan nyo yung korupsyon, panagutin yung mga kurakot. Yun lang, tapos. Di ba? Ganun lang. Yun lang naman habol natin dito. Yung 1 billion kada araw na flood control. Yun. Imbestigahan natin yan. Yung lumalalang kriminalidad. Yung lumalalang illegal na droga. Yung nagmamahalang presyo ng pangunahing bilihin. Yung ano na yun, yung Quintacom. Ano ba nagawa ng Quintacom? Hindi sila makapagpa-content. Papa, higit sa lahat, pinaka-loyalista sa pamilya ko, Marcos, mula sa umpisa, mula noon hanggang ngayon, Marcos pa rin ang Pasay. Asa na yung Marcos pa rin ang Pasay? Bakit walang pumapalakpak? Asa na yung Marcos pa rin ang Pasay? Yan ang nga sinasabi natin. Nagpunta lang yung mga yan dahil merong bigayan, merong tupad, merong ayuda distribution. Yung iba inakot. Pinagbantaan ba naman? Next tupad payout, di na kayo kasali. Sige, pagka hindi kayo nagpunta dyan sa sortie na yan. Next AKAP payout, di na kayo mabibigyan. Di kayo pupunta. Di ba, nandyan nga yung mga local government official ng NCR. Hinakot ho nila yung lahat ng benepisyaryo ng mga ayudang pinamimigay nila. Real talk.
Huwag ho tayo mag-unggulan dito. Yun ho talagang nangyayari dyan sa mga sorte na yan. Isinasama ho lahat ng local government official, lahat ng beneficiaryo sa mga barangay ng mga ayuda na to para pagmukahing marami. Yun. Yan ho ang dahilan kung bakit napakaraming ayudang ipinamimigay dito sa administrasyon na to. Pinaghandaan ho nila ang 2025 midterm election para maraming dumalo sa mga sorte nila. Para kahit pa paano makabuelo na sila, hindi pa nag-uumpisa kampanya, di ba? Tingnan nyo naman yan mga kababayan. Kayo ba naman, yung mga kababayan nating isang kahay, hindi isang tuka, talagang umaasa sa mga ayuda na yan, talagang naging tamad na naman. Talaga walang magawa sa buhay. Alam mo natin yon. Pero yung iba dyan, tinitake advantage na. Ang gaganda ng mga cutex, ang gaganda ng mga buhok, ang puputi ng mga kutis. Pero nandun sila pawalis-walis, di ba? Ganun yung ginagawa nila. Pero karamihan nun sa mga yan, ganun ang ginagawa nila. Pero meron ho talagang nangangailangan sa ating mga kababayan. Ngayon, para dito kay Amy Marcos, huwag niyo ho kaming pabidahan na yung Pasay para sa mga Marcos, para kung kanino mahal. Ang problema, walang pumapalakpak ho sa mga sinasabi niyo. Walang naniniwala. Alam mo nila na mambubudol kayo. Maraming salamat, inaasahan ko. Pinakapanalo ako dito. Talaga naman, maraming salamat. Walang pumapalakpak. Walang pumapalakpak. Oh, paano ba yan? Paano ka mananalo kung di ka pinapalakpakan? Yan ang problema natin dyan. Salamat at talagang dala ko ang dalangin ng bawat pamilya ng murang bilihin, ng disenteng trabaho, at sa oras ng pangangailangan, konting tulong naman. Hindi bababa ang presyo ng bilihin dahil sa importasyon. Makukuryente ka dyan, madam. Makukuryente ka dyan. Apelido mo, Marcos. Okay lang sana kung ikaw magsasalita dyan sa issue na yan. Bago kayo magsalita, mag-meeting ho muna kayo. O, ako dito sa issue ng pagkain, ha. Ikaw dito ka, ikaw doon ka. Para hindi ko kayo naging tanga. Anong importasyon? Binabaan nga taripa sa importasyon, eh. Para naman. Kundi dahil nakatulong na tayo sa ating mga magsasaka sa pamimigay ng titulo, libre, walang utang. Babagsak ang presyo kung ituloy-tuloy natin yan sa abot kayang abono at mabibigyan natin ng krudo at gasolinang kayang bilhin. Ano ang gagawin sa pag-ibig na wagas kung walang pambili ng bigas? Tulungan natin na bumagsak ang presyo ng ating minamahal sa buhay. Kaya natin yan. At sa mga minamahal nating mga anak, umpisahan natin ang pag-aaral ng engineering, ng computer, ng IT, para lahat may trabaho. Meron tayong internet. Kukunin namin mga troll. Kukunin namin sa aming mga troll farm. Sabi mo. Kakatrabaho daw yung mga talagang walang alam eh, no? Walang alam eh. Hindi na ho pupunta doon. Hindi na pupunta doon yung mga trabaho. Sa ayaw sa gusto. Ito naman si Senator Amy. Sabagay, yung mga makakarinig, wow, galing ni Amy. Merong utak. Yeah, pero wala akong laman lahat ng sinabi. Net racket. Nako, e-business. At sa may talino, pwede namang kumanta, maging artista, manunulat, dahil ang Pilipinas. Diba? Outdated na ho, alam niya. IT, inhinyero, outdated na ho yan. 3 to 5 years from now, papalitan na lang ho lahat ng AI yan. Yung mga singer, yung mga performer, may talento, wala na ho yan. Vlogger na ho kasi ngayon. Yung mga artista sa GMA, di pinapansin niya sa karsada. Sino pinapansin? Sila Kong, yan. Sila Bill, yan, di ba? Yung Team Payaman, di ba? Sila pinapansin eh. Sila yung sikat. Yung mga artista, ilalaban mo kay Bill? Naku, hindi pwede yan. Kahit ano pang ganda ng mga artista na yan, pagdating sa datong, di mananalo sa Team Payaman, ika nga, di ba? Hindi ko kayo makakapalag sa mga vlogger ngayon, mga outdated na eh. Yan ang problema pagka hindi na alam kung ano yung mga dapat at hindi dapat ngayong mga panahon na to. Linuloko ho kayo nitong si Amy Marcos, kaya wag mo kayo maniwala dyan sa ali na yan. Ang ganda ng post mo dyan, madam, ha? O, mapicturean nga. Picturean natin si madam dito. Pambihira, oo. Tuloy, banatan mo, Amy. Pino ay tanging malikhain, tunay na tunay.
At sa oras ng kagipitan, nakita naman natin na hindi limos na barya-barya, hindi ayuda na hindi malaman kung kailan ang darating, kundi gawin Wag kang ganyan. Binanatan mo niya si Tamba, yung ayuda daw kung kailan darating. Pagkatapos ng rally nyo, merong ayuda yan eh. Alam nga naman, ganun-ganun na lang ang lagay dyan sa mga dumalo dyan. Siyempre, merong patulas yan, merong pakilipid. Pamasahe pa uwi. Pangkain ng mga yan. Mag-iiyakan yan sa social media pagka hindi nyo nabigyan. O pagka hindi sila nasali sa susunod na akap distribution. na natin pantawid sa kahirapan. Naumpisahan na natin ang social pension sa mga lolo't lola. Tumatanggap na ang pinakamahihirap ng 1,000 kada buwan para sa gamot, pagkain at iba pa. Palawakin natin yan at isama lahat na naghihirap na walang trabaho, lahat ng ating mga may kapansanang PWD, lahat ng solo parents na milyon-milyon na. Tulungan natin ang bawat isa at sa oras na nagkasakit, dapat zero balance na ang ating mga ospital. Napasa ko na rin ang libreng libing at napakakawawa naman po, nasawi na nga, nagluluksa na may problema pa kung paano babayaran ang libing. Gawin ng libre para sa mahihirap. Deserve natin ang mga simpleng pangarap ng bawat Pilipino. Deserve natin ang lahat na yan. Deserve natin ang the service sa Senado. Sa inyong lahat, maraming salamat. Number 39 sa ating balota. Ano man ang problema, Ay, may mambubudol. Ayun na nga mga kababayan, dito na natin tatapusin ang ating reaction video. Anong masasabi nyo dyan sa mga pambubudol na yun sinasabi nitong si Amy Marcos? Mantakin nyo yun, no? Talagang wala ho silang papasadahan ni isa sa mga isyong mga problemang kinahaharap natin ngayong mga panahon na to. Puro generic ho yung mga banat nitong si Amy Marcos. Bibigyan ng panlibing? Okay, panlibing, pero hindi ho yun talagang magkakaroon ng panlibing yung mga kababayan natin kung meron silang maayos na trabaho. At magkakaroon ng maayos na trabaho pagka tinapos ang kaliwat kanan na korupsyon sa bansa na to. Nagkaroon tayo ng peace and order, ika nga. Maraming papasok na mamumuhunan dito. Kaso, ang problema ho, binibigyan ho tayo ng mga band-aid solution. Ayuda, pampalibing, ganun ho ang gusto nilang mangyari sa sambayan ng Pilipino. Ultimo yung panlibing, yung dangal mo na lang na may palilibing mo yung mahal mo sa buhay, aagayin pa sa iyo sa pamamagitan ng palpak na gobyerno na hindi marunong magbigay ng dekalidad na trabaho para sa mga mamamayan para magkaroon ng kakayahan na maipalibing yung kanilang mga mahal sa buhay. Ganyan ho kabababaw itong mga kandidato na to. Kaya nasa sa inyo ho yan kung magpapabudol pa ho kayo. Pero ang sigurado ho natin dito, yung mga kababayan ho natin dito sa PH Update, hindi na ho basta-basta mabubudol yan, ika nga. Hindi na ho basta-basta makukuha yan ng mga litanya nitong si Amy Marcos, no? Kahit naman huyang si Pacquiao, di ba? Ano bang gagawin ni Manny Pacquiao? Si Tolentino, nakaisang termina na ho siya. Ngayon, gusto na naman siya. Paiisahin niyo ba yung Tolentino na yan? Sa tingin ko, kahit nasa kahit na mag-independent pa yan, hindi natin ibuboto yan eh. Diba? Pero dahil oportunista, gusto hong makalibre o gusto makarangkada dito sa kanyang kandidatura, talagang nagpakaaso ho siya dito kay Marcos Jr. Ika nga, di ba? Dati, nung panahon ni Tatay Digong, kaya nga dito sa election na to, nasala ho sila eh. Kumbaga nakita natin yung mga tunay, di ba? Nakita natin yung mga manggagamit. Nung nakuha na nila yung strategy, yung kailangan nila kay Tatay Digong, natuto na sila kung paano napanalo na sila ni Tatay Digong. Ayun, umalis na sila. Ganyan ho yung mga yan. Yang si Amy, di ba? Ni Tatay Digong noong 2019. Yung mga ibang magkakasama dyan. Tinulungan ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yung mga kandidato na yan. Pero dahil nga ho sa nila yung lihis na political
mindset nila, imbis na panindigan yung mga tinatayuan ni Tatay Digong. Sa bagay, no, kahit nung nanalo sila noong 2019, hindi ho natin nakita na tinayuan ho nila yung mga pangarap nitong si Tatay Digong, yung mga gusto niyang mangyari. Yung iba ho dyan, nag-vote pa eh. Hindi natin malaman kung pagka nagsasalita sila sa plenaryo.